Magandang umaga sa lahat. Ngayon tatalakayin natin ang paksang tinatawag na mga anyo o pamamaraan ng diskurso. Ngunit bago ang lahat, narito muna ang aming layunin para sa araw na ito. Una, natutukoy ang anyo o pamamaraan ng diskurso. Pangalawa, na ipapaliwanag ang iba't ibang paraan ng paglalahad. At panghuli, nakabubuo ng pangungusap gamit ang dalawang dimensyon ng pagpapakahulugan sa paglalahad. Ano nga ba itong paglalahad? Ang paglalahad ay isang uri ng katha, maging pahayag o pagsulat na nagbibigay kabatiran, kaalaman, nagpapaliwanag at sumusuri. Ang pangunahing layunin sa nakikinig o bumabasa ay magbigay ng pagpapaliwanag sa mga bagay na hindi mauunawaan. Sa simpleng salita, ito ay pagpapaliwanag na kung saan ito ay isang paraan sa pagkikipagtalastasan. Karaniwang nagbibigay kaalaman o di kaya ay tumutugon sa pangangailangan ng pangkarunungan ng isang individual. Karaniwang ginagamit sa pagsulat ng mga akademikong teksto tulad ng sanaysay, ulat at pagsasaliksik. Layunin nito ay magbigay ng malinaw na pagpapaliwanag hinggil sa isang kahulugan, konsepto, issue o sa iba't ibang paksa. Narito ngayon ang mga katangian sa mabisang paglalahad na dapat isaalang-alang ng bawat individual o ng taong nagtatalakay. Una, kinakailangang sapat at lubusang kaalaman sa paksang tinatalakay. Kinakailangan kung tayo ay naglalahad ay sapat ang ating kaalaman tungkol sa paksang tatalakayin. Nang sa ganon ay mabibigyan natin ng tama o angkop na pagpapaliwanag ang isang paksa at maaring mailalahad natin ito sa mas maayos na paraan. Kinakailangan may sapat na kaalaman ka kaya bago ka magpaliwanag ng iyong saloobin o kaalaman tungkol sa isang paksa ay alamin mo muna ang kabuuang ideya upang maintindihan ng mambabasa o kinakausap mo kung ano ang tinatalakay mo. Pangalawa, dapat ganap ang pagpapaliwanag sa buong kahulugan. Kapag tayo ay naglalahad, kinakailangang buo at detalyado ang pagpapaliwanag nang sa ganon ay mauunawaan ng mga mambabasa ang paksa. Sa pamamagitan ng ganap na pagpapaliwanag ay mabibigyan natin ang mga mambabasa ng malinaw na pag-uunawa sa paksa, lalong-lalo na sa mga malalim at komplikadong usapin. Pangatlo, malinaw at maayos ang pagpapahayag. Kinakailangan din malinaw at maayos ang pagpapahayag nang sa ganon ay maunawaan ng mambabasa o kinakausap ang kabuuang ideya at hindi sila magkakaroon ng kalituhan sa iyong mga ipinapaliwanag. Pang-apat, gumamit ng larawan, balangkas at iba pang pantulong upang madali ang pag-unawa sa ipapaliwanag. Upang mas mapabilis ang pag-unawa ay kung maaari ay gagamit tayo ng mga larawan nang sa ganon ay maipaliwanag natin ito sa mas maayos at mabilis na paraan. Dahil alam naman natin na hindi lahat ng tao ay mabilis makaunawa. Kaya naman bilang taong nagtatalakay, dapat alamin natin ang kalakasan at kahinaan ng ating audience upang alam natin kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Sa pamamagitan ng mga larawan ay higit na mas maintindihan ng mga mambabasa ang pinupunto ng taong nagtatalakay. Panglima, walang pagkiling sa pagpapaliwanag ng anumang bagay na nakakasaklaw ng tao. Dumako naman tayo sa iba't ibang paraan ng paglalahad. Una, pagbibigay ng kahulugan. May mga kahulugan makikita sa diksyonaryo sa bawat salita. Ang mga pansiyentipiko at pang-teknikal na terminolohiya ay may tiyak na katuturan, kaya maiiwasan ang di pagkakaunawaan at pagkakaiba ng interpretasyon sa harap ng batas. Ngunit, iba rin ang mga salitang ginagamit natin sa pang-araw-araw, na kung saan nabibigyan ito ng napakaraming kahulugan. Kadalasan, ang kahulugan ay batay sa laman ng salita o pangungusap, at batay sa gamit ng pagkakaunawa ng isang partikular na pangkat o lahi na kinabibilangan ng bawat individual. Ang pagpapakahulugan ay may dalawang dimensyon, tinatawag itong denotasyon at konotasyon. Ano nga ba itong denotasyon at konotasyon?
Ang denotasyon ay karaniwang kahulugan dala ng diksyonaryo o salitang ginagamit sa pinakakaraniwan at simpleng pahayag. Kapag sinasabi nating denotasyon, ito ay literal na kahulugan ng isang salita. Kadalasan makikita natin ito sa mga diksyonaryo at pang-akademikong sulatin. Halimbawa, ang salitang ahas at ilaw. Ang denotasyon ng salitang ahas ay tumutukoy sa isang uri ng reptilyang may mahabang katawan, walang binti at kadalasang mapanganib. Ito ay isang konkretong bagay na karaniwang makikita sa kalikasan. Ang denotasyon naman ng salitang ilaw ay tumutukoy sa isang aparato o kasangkapang nagbibigay liwanag. Samantala, ang konotasyon naman ay ito ay ang kahulugan ng karaniwang ipinapaliwanag ng mga salita sa pangungusap at hindi direktang kahulugan. Ito ay pansariling kahulugan o grupo ng tao sa isang salita. Ang konotasyon naman sa simpleng salita, ito ang karagdagang kahulugan o implikasyon ng isang salita o kaisipan na labas sa literal na kahulugan. Ito ay hindi direktang kahulugan at nakadepende sa konteksto at karanasan ng isang tao. Upang mas higit niyong mauunawaan, makikita natin sa screen ang halimbawa ng pagkakaiba ng dalawang dimensyon ng pagpapakahulugan. Kung napapansin natin sa denotasyon, may dalawang halimbawa na pangungusap na nakalagay. Una, ang ilaw sa tuktok ng poste ay nagbibigay ng katiyakan sa mga driver sa kalsada. Kung napapansin natin ang salitang naka-highlight ay salitang ilaw, at kung pabasahin naman natin ang pangungusap, nangangahulugang ang ilaw raw ay nagbibigay liwanag sa mga driver sa kalsada. At sa pangalawang halimbawa naman, na may naka-highlight na salitang ahas, ay nangangahulugang ang ahas daw ay inaalagaan nila bilang isang alagang hayop. Samantala, kung titingnan naman natin sa bandang kaliwa, may dalawang halimbawa rin ng konotasyon, kung saan nakikita natin sa mga pangungusap na may naka-highlight na mga salitang ilaw at ahas. Kung papansinin natin ng mabuti, ang unang pangungusap ay nagpapahayag ng kahalagahan o pagpapahalaga ng papel ng isang nanay o ina sa buhay ng nagsasalita. Ito ay maaaring tumutukoy sa pagmamahal, aral o dulot ng pagkakaroon ng isang ina sa buhay ng nagsasalita. Sa pangalawang halimbawa naman ay nagpapahiwatig na kinakailangang mag-ingat ang isang tao sa mga kasamahan niya dahil maraming traidor sa paligid. Ang salitang ahas ay nangangahulugang traidor o hindi mapagkakatiwalaan. At iyon ang pinupunto ko kanina. Kapag sinasabi nating denotasyon, ito ay literal na kahulugan ng isang salita. Samantala, ang konotasyon naman ay may malalim na kahulugan na nakadepende sa konteksto at karanasan ng isang tao. Pagbibigay katuturan. Ang pagbibigay katuturan ay isang karaniwang pinagmulan ng paglalahad. Ang katuturan ay pagtiyak ng abot at saklaw ng isang bagay sa pamamagitan ng pagbibigay ng hangganan nito at napapaloob dito. Tatlong bahagi ng pagbibigay katuturan sa diksyonaryo. Isa na rito ang pananalita. Salita o parirala na binibigyan ng katuturan, kaurian, bagay o kaisipang kinabibilangan ng pananalita, kaibhan, ang katangian, ikinaiiba ng bagay o kaisipang nililiwanag. Mga dapat tandaan sa pagsulat ng katuturan. Gumamit ng mga salitang simple, magaan at lalong kilala kaysa sa salitang binibigyan ng katuturan. Pangalawa, huwag isama ang mga salitang hindi nasasaklaw ng kaurian. Isama sa katuturan ang anumang bagay o sangkap na ukol at kaugnay. Iwasan ang pag-uulit ng salitang tinuturuan o anumang mga kalakip nito. Halimbawa, ang tatsulok, triangle, ay kagamitan ng arkitekto o inhinyero na ginagamit na patayo, pahilis at paiwang guhit. Pananalita, ang tatsulok
kaurian, kagamitan ng arkitekto o inhinyero, kaibhan na ginagamit sa pagguhit na patayo, pahilis at paiwang guhit. Pagbibigay ng panuto. Paglalahad na nagpapaliwanag kung paano gawin ang isang bagay. Karaniwan itong ginagamit sa mga pagsusulat, hakbang sa pagluluto at hakbang sa pagbuo ng isang bagay. Halimbawa, adobong manok. Mga sangkap: 1 kilo ng manok, 2 piraso ng sibuyas, 2 piraso ng bawang, suka, toyo, pamintang pino, siling labuyo, patatas, dahon ng laurel. Mga hakbang: pagpainit ng kawali at iprito ang bawang hanggang maging light brown. Ilagay ang manok at igisa ito hanggang maging light brown din. Ilagay ang sibuyas at lutuin ito hanggang maging translucent. Ilagay ang toyo, suka, dahon ng laurel. Hayaang kumulo ng 10 minuto. Ilagay ang asukal at haluing mabuti. Takpan at hayaang maluto ng mga 20 minuto o hanggang lumambot ang manok. Budburan ng paminta at asin ayon sa iyong panlasa. Ihain at pahiran ng konting sabaw. Halimbawa, isa pang halimbawa, hakbang sa pagbuo ng origami bird. Paghahanda ng materyales: kumuha ng 1 piraso ng papel na origami. Pagtukoy ng simula, itabi ang papel ng pahalagang sa harap mo upang magkaroon ng hugis diamante. Paglikha ng beak: iangat ang pinakapinong sulok ng hugis diamante pataas para maging ilong o tuka ng ibon. Paglikha ng ulo: isara ang mga gilid ng papel pataas, hindi lalampas sa ibinendang tuka at tiklopin ang baba nito para maging ulo ng ibon. Paglikha ng katawan: isara ang mga gilid ng papel sa ibaba ng ulo pataas at magtabi sa gitna para bumuo ng hugis at sulok na magiging katawan ng ibon. Paglikha ng pakpak: isara ang parehong gilid ng papel mula sa ulo papunta sa likod ng katawan upang bumuo ng mga pakpak ng ibon. Pag-ayos at pagpapaganda: ayusin ang anyo ng origami bird at i-fluff ang mga pakpak at iba pang bahagi ng katawan. Pang-8. Pag-display: ilagay ang origami bird sa isang lugar na makikita ng lahat. Ulat. Pagbibigay impormasyon sa isinasagawang pag-aaral, pagmamasid, pakikinig, pananaliksik at pagbabasa. Halimbawa, iniulat ng Pangulo ng Russia na hindi nila pinanghihimasukan ang bansang Ukraine sapagkat ito ay bahagi ng teritoryo ng kanilang bansang Russia at sila ay handang ipagtanggol ang kanilang karapatan at hindi sila susuko sa alinmang babala at pagbabanta ng mga karatig bansa. Halimbawa, panganib sa init at heat waves, ang pagtaas ng temperatura sa mga rehiyon at ang mas madalas na pag-iral ng heat waves ay nagdudulot ng panganib sa kalusugan tulad ng heat stroke at dehydration. Maaari rin itong magresulta sa mga respiratory at cardiovascular na sakit tulad ng asthma at heart attack. Paglalagom o pagbubuod, paglalahad na nagbibigay linaw sa isang mahabang pahayag. Mas madaling maunawaan ang mga salitang ginagamit sa mga ganitong uri ng pagpapahayag. Isinasalaysay lamang ang mahahalagang bahagi ng storya. Ang layunin nito ay magbigay ng maikling bersyon ng orihinal na material na naglalaman pa rin ng pangunahing kaisipan nito.